Over 2,000 policemen marched from Camp Quintin Merecido to the compound of Kingdom of Jesus Christ just beside the Davao Airport before 4 Saturday morning. Most are wearing riot gear while others were carrying long firearms. The police force came from Davao region and neighboring regions within Mindanao. Ang nanguna karon diri para sa pagpatuman sa warrant of arrest. Their mission, serve the warrants of arrest against the group's leader, fugitive Apollo Kibuloy, and 4 other members. Magtatanong lamang po kami kung ano pong basihan, anong warrant of arrest ba yan, para pwede po nating mapag-usapan. Hindi po kailangan ng dahas, hindi po kailangan ng force. Willing po kami makipag-usap po sa inyo. Yeah, Morning Davao. Ay, dun pala. Sorry. Welcome to SM City Davao. Sorry. SM Davao? Yun ang meet up? 600 meters turn left. Punta kami ngayon ng Coastal Road, Davao Coastal Road. Woo! Yun, Davao Coastal Road. Safe na safe sa Davao. Pati mga nag-jogging may mga bantay na pulis. Morning, sir. Ayun, Mount Apo yun, no? Wow! Mayong buntag sa inyong tanan. Nanginaot mi nga kamo mga taga-Luzon makani mo sa Davao para makita po ninyo ang kanindot sa among lugar diri. Hindi mo lang, hindi ito magulo kung sa Tagalog pa. Malinawon diri, very peaceful. Salamat! Thank you po. At least man lang pagdating ninyo, makarelax kayo, makakain kayo. Tapos sabi nila, okay na daw yung tulugan nyo. Busog ang kain sa Conching, sir. Na ano ako ano yun? Pinigyan tigi-isa aming isang buong manok. So yung parang in-order nyo doon is the native. Native chicken. Conching talaga is native chicken talaga yung sinaserve. Parang nila doon main course. Sir, morning, mayang adlaw. Welcome to Davao. Welcome pero aalis din kayo kaagad. Okay. Ay, ikse, bitin. Oo. We were expecting na sana, no? Today. Kahapon kasi yung pinag-usapan namin, ikot muna kayo ng Davao before kayo Jansan. Pero parang ipit ata kayo sa itinerary. Sir, para sa mga nagdadalawang isip mag-bike tour sa Mindanao, ano masasabi mo? Invite mo na sila.
Number one concern kasi dati is the security, pero ngayon it's totally different, no? You can enjoy biking here, bike touring here. From north to south, walang problema. Yun nga lang, maraming ahon. And then, actually, kung matagal kayo magstay dito sa Davao, you can visit Samal. It's just a 10 to 15 minute cross. And then, if you do the Samal loop, it's around 100 to 110 kilometers. Maraming ahon din, but you can finish it siguro within 10 to 12 hours. Ayan. So, sa mga magbabalak na mag-bike touring sa Mindanao, come and enjoy Davao. Not just Davao, but the neighboring cities maganda din. Especially Jensan. Sir, name po? Karim Elijah, sir. One of the bike commuters here in Davao. Bike to work din ako. Been biking for more than a decade na din. And trying to reduce carbon footprint. Ayan. Okay sir, salamat po. Thank you. Kayo no, swerte daw kami ngayon kasi nagpakita yung Mount Apo, hindi maulap. Sir, ano yung best time para bisitahin tong ano? Eto, around 4:30 to 6 yan. You can have a better view. 4:30 to 6 a.m. Mas klaro yan siya. Mas klaro daw. And then you also have a better view of Mount Matutum over there. Tapos Mount Matutum, ayun, 20 kilometers from Jensan. Ewan ko lang kung kita ito. Ayan no. Ganda. Ayan, ang ganda. Then late afternoon, kung hindi masyado humid yung area dyan sa Davao del Sur, you can still appreciate the beauty of Mount Apo. Eto, nung pandemic, ito yung parang naging project namin, or not totally our project but in collaboration with the OTR. Oo. Itong ano? Coastal. Kasi naghanap sila ng sinong pwede mag-design. Ang problema, yung nag-design is hindi siya biker. Oo. Kaya ganito yung quality. Supposedly walang ganitong design. Okay. Kapag malaki yung tire mo, hindi mo masyadong ma-feel. Oo. Pero pag naka-road bike ka, Pag naka-slick ka, no? Slick. Medyo masakit siya. Dyan, masakit. Konti, pero nasanay na. Tapos itong coastal road, nandun pa yan sa dulo. Oo. Hindi pa lang tapos yung bridge. Ginagawa pa lang yung kalahati, no? Then here to Bago, saan tayo liliko papuntang Torres, Oo. siguro mga 7 to 8 kilometers. Etong stretch na to, itong Liyare, mga ilang kilometro na? Yan, mga 7 7 to 8 kilometers. Tapos dire-diretso na. So many years ago talagang matraffic si Davao. Oo. Eto, talagang malaki yung naging epekto. Ay, teka lang sir, wait. Sige. Kaya nga sir Kasi marami. Pero yung contingency nga namin, yung yung city tour, pwedeng kainin kung matrap kami sa isang lugar na may tulad no, maulan, tas malamig, tas gabi. Yung contingency, pero kung na-meet namin yung daily schedule namin, okay sana. Kaso unpredictable kasi bike tayo di ba? Kaya yung style din natin dito, especially bikepacking. Kunyari, grupo, 15. Opo. Pag may nasira, talagang hintayin ka namin. Pack one. Yun yung si Randy, na-meet naman kagabi, no? Si Randy, lakas nun. Yes. Walang ang bilis. I was expecting nga na magkasabay kayo dumating. Tapos sabi niya, marami daw naiwan, may nasiraan. Oo. Pero ang ganda nito, napakahirap lang talaga ng ruta pero napakaganda. Parang achievement lang. Yes. But actually sir, mas mahirap yung papuntang Cagayan compared yung pagpunta nyo dito. Talaga ba? Kapag galing na dito sa baba? Kasi after Valencia, Bukidnon, halos lusong na lahat. Makikita mo. Pero if you come from Davao, you go to Bukidnon, Cagayan, mas marami siyang ahon. Oo. At yung part dyan, we call it Matina Aplaya. Matina Aplaya. Siya na yung pinakadulo ng dito sa city. Okay. Pero continuous pa. Wala pa naman tayong ilang kilometro no? Tapos yung dito sa right, it's supposed to be our hangout place.
Dati yan, Jade by the Sea, may mga ano dyan. Bukas pa yan sir hanggang ngayon. Bukas meron na ngayon. Ayos. Bike. Kasi dati pag tumatbay ka dito, makakaligo ka talaga dyan, automatic. Ganun sir? Oo. Ba't ngayon nilagyan ng mga ganyan? Dahil sinisira ng alon yung ano? Ibig sabihin, lumalakas yung alon ng ganun dito? Malakas, tsaka ano, tumataas na din yung level ng tubig. Okay. Siguro baka pagbalik ko ng Davao, ano po, isang buo na to hanggang doon sa ginagawa. Yung dulo naman, parang bridge na lang ata yung kulang. Bridge na lang. Pagkaalam ko, parang hindi yan siya nasama sa previous budget. Oo. So it's another, kano ba, 5 billion na naman ata yan. So yung idea dito sa Coastal Road, consolidated from the community. Oo. Wow. Actually kami yung nag-present. Cyclists, runners, ganun. Okay. Pero majority coming from the cyclist. Kaya nga ito yung pinadesign namin kasi ideally yung design ng bike lane supposed to be hindi talaga kasama sa main lane, separate siya. So yung ginawa namin, ito yung bike lane. Sa magkabila pwede yung mag-run, jog, walk. Okay. Pero yun nga naman safety, no? Pero yun nga, hindi siya nasunod. Kasi ang ginawa nila dito is bi-directional to. Supposedly may isa pa dapat doon. So hindi siya naisama sa plano. Plus yung design ng so ito talagang pag dito give way na lang lagi. So yung mga first 2 years, 3 years dito, talagang ang daming discussion. Daming magbaba sa amin. Kasi we try to explain na this is the bike lane. Yung iba kasi mga cyclists doon talaga dumadaan kasi maganda yung pavement. Ito kasi hindi nasunod. So tinanong namin, sino yung nag-design? Nag-consult ba kayo sa mga cyclists? Hindi, engineer daw. Tapos hindi nagbabike. Morning. Tapos later may bridge doon. Take a picture mo. Tapos mas maganda doon, wala masyadong lamppost na makikita. Ganun. Mas maganda yung view doon. Ganda. First time ko makita yung tsaka first time ko makarating ng Davao. Kaya kaya nga naglagay talaga kami sa itinerary ng one day tour kaso kinain ng bad trip yung ulan dun sa taas Kasi si Bukidnon, Malay-Balay, Valencia. Sila yung mga dense region namin dito. So everyday may talaga yan sila. May ulan. Sabi ko ratrating ko to hanggang Davao para on time kahit gabi. Puta bigla umulan. Ayun, wala na. Nanginginig ka na sa manibela, naninigas na yung daliri mo And then malamig yung lugar nila. Napakaganda. Kaya nakikita mo dito, open na talaga. Kita-kita mo na yung mga tapo. Sir, salamat sa pagsama mo sa amin Sir, you're welcome. Ganda Very clear na yun So, nagbigay si Apo, no? Yes. Ay, may bike. Sige, sir, una ka. Yung Mount Masuto nga, rare lang yan magpakita dito Oo. Saan, sir, yung best view niyan? Dito ba o sa tulay pa? Yun, yung tulay, sir. Best view daw ng Mount Apo sa tulay pag nakabike. Ganda. Tapos mamaya, sir, going dyan sa paladaanan yung lahat yan hanggang dito. Oo. Sarap.
Doon sa gilid may dome. Yan, madadaanan nyo din yan. Ayun, dome. Ano yun, sir? Geothermal plant. Kaya dome, no? Pag nuclear, dome din eh. Pati pala geothermal. Pero parang imbakan na lang yan ng energy. Kasi yung geothermal talaga doon malapit sa Motapo. Nilapit na. Sir, saang part dyan sa tulay yung best view? Gitna. Lagpas sa gitna. Lagpas gitna. Okay. Ganda ng Davao. Kalsada, napakalinis. Tapos napaka-welcoming ng mga tao. Kasama nyo din yung nasa bundaps na hapon. Parang isa sa inyo parang may nasimbahan na hapon. Si Sir Noel. Ayun po. Yung nauna ay nakaitim. Ay, sabag. Ay, kala ko nakaitim ako ngayon. Yung kanina yung may ganun sa may brim. Nasiraan na, bumigay yung hubs. Bumili sila bago. Hindi, inayos yung Pauls. Yung spring yata ano, hindi nagre-release. Sure kami. Send na lang kami sa taas kasi mas elevated. Ganda, no? Nakisama si Apo. Parang si Mayod pala yan. Saan? Si Apo. Madalas na nagtatago. Kasi nga this week yung forecast kasi may ulan every night. Oo. So usually in the morning, maraming hapon, maraming fogs. Nagtatago yan. Pero kagabi yata na hindi umulan. Oo, hindi. Nung medyo patanghali. Doon sa may yung sa may Gaisano. My God, na-break in ulit yung lungs ko Kagabi, hindi na ako sumama sa bondoks kasi kailangan ko sumumbay. Yung isang beses. After Con6, bumalik pa sila ng bundaps, di ba? Yata. Kasi yung mga bike nila doon. Oo, iniwan. Ito, masakit to. Alin, tungakon? Ang mga nasa 4-5% grade dyan. Pero pag may... Lalo pag bagong gising ka. Tapos loaded ka pa. Mabigat. Para kung picture ka, masama mo yung doon na part ng coastal. Ng coastal? Okay. So dyan sa kabila yung mga hills. Actually, pwede mo yung maakyat dyan. Dyan lahat yung mga radio station, television na station. We call it Shrine Hills. Sayang hindi nyo mapunta yung Jack's Ridge. Oo nga eh. Then, usually hapon or gabi, maganda yung view ng Davao. Siguro next time o kaya pag balik ko sa Davao, talagang designated tour Davao lang, no? Ang daming pwedeng puntahan dito, pati kainan no? Yes. Kasi plano namin, tatayo ito sa Davao. Yan, ikot yung Davao at saka yung Samal. Yun sana, pangarap ko rin yung Samal. Samal, medyo technical lang kasi marami yung hangin. Oo. Pero you can finish it in one day. Tiyaga lang, no? And minsan, pag yung naglulok, maraming dala, minsan pinapaiwan namin yung ibang dala. Para mas mabilis, mas magaan. Kasi tinrahin din namin before na fully loaded kami. Talagang struggle siya. Ay sir, wait lang. Titira nga lang ako isa dito. Titiran ko lang na isa.
Salamat Davao. Ayun sir, ganda. Woo! Ito talaga yung best decision na ginawa ko sa buhay ko. Pagbike ng simula Cagayan hanggang Naganap ako ng ng ruta na to, yung Mindanao Divide sa Strava, walang lumabas. Pero may nakagawa na niyan, Davao, Cagayan. Patas. Mas mahirap. Buti na lang hindi ganun tinira namin, puta na baka mamatay kami. Kasi yung plan nga namin is salubungin kayo doon na babike kami kung Davao. Oo. Tapos yun nga, yung kay Randy, parang mahirap sa schedule niya, yung ginawa niya nag-bus na papunta doon. Kayo yung Davao Bikepacking Community. Yes, sir. Okay. Dati yung strategy namin pag nag-picture kami ng hapon, dito talaga sa dagat. Kung wala pa yung coastal. Or dun kami sa Shrine Hills. Sa Shrine Hills naman is overlooking yung Apo and then some part of Davao. Ilang beses yun na inakyat dyan? Ako twice nung college days. Tanda na ako 40 na ako. 40. College days, wala pa may mga 40. Mahihirapan pala ako kung planuhin ko akyatin yan. Kaya matagal na training kailangan. Yes. Basta kailangan lang yung stamina mo at saka kaya mo yung load. Kasi kailangan mag-pack ka ng mga gamit for 2 to 3 days. 2 to 3 days. Dati tinry namin yan 2 days pero mahirap. Hindi mo may enjoy yung yung scene kasi nagmamadali. Maganda isang araw naka-designate sa top, no? Oo. Yung first day kasi doon kayo sa lake, which is stay. Then on the second day, pwede nyo umabot yan. Yung iba naman, before makaabot sa top, nag-stay pa na nga one night para salubungin yung sunrise. Yan yung the best talaga. Pero lately, yung mga nakikita namin nag-climb, minsan umabot sila doon. Lunchtime na eh. Lunchtime. So, wala na yung beauty ng sunrise. Ironman last 2 weeks ago, familiar ka nun? Oh sir, nakita ko sa newsfeed. Mga nag-Ironman Davao. Sa LU event. Saan sila lumangoy sir? Dito rin. Diyan? Madadaanan natin mamaya. Pucha. Yung location kasi is dun sa malapit sa playground. Gusto ko sana magpa-picture, gusto ko mag-tour, gusto ko magpa-picture dun sa sa harap ng bahay ni Tatay Digong eh. Malapit lang yun, yung dun sa coastal. Kahit yung sa Rotonda. Kahit sana eh, kahit ba dun lang sa sa yung yung picture niya, yung live size. Malapit ay yung kasi malapit lang bahay niya doon? Oo. Sayang. Less than kilometer lang yun. Nagbago talaga ugali ng Pilipino this past few decades, di ba? Dahil pinagbago. Eto, another exit to Talomo. Yan. Yeah. So, pwede ka rin kumaan dyan if you want to go back to Saka ang ganda may mga pulis na every kanto meron talaga. Kahit pre-pandemic, kahit mayor pa si Tatay Diggs, ganyan na. May police visibility talaga. Ayos, para ma-maintain yung peace and order. So, hindi naman talaga sa perfect. But compared sa other cities kasi mas visible yun dito.
Pero ako ako as cyclist, mas safe akong pakiramdam kung magbike ng madaling araw nung si Tatay Digong pa yung presidente. Pero kahit kung hindi pa siya presidente dito, malayo kang bike around anytime. Ngayon puta, kinakabahan na ako pagka inabot ako alas 2, baka ma-hold up, baka... Parang yung sa crime rate, tumaas eh. Oo. Ang daming lasing sa kalsada. Dito, bawal ka uminom na yung visible to the public, pati smoke. Yan, Oo. Tsaka wala ka makitang upos na sigarilyo sa kalsada. Buti na lang, napunta na ako ng Davao, hindi na ako nag-yosi, hindi na ako naglalaway ng sakto-sakto nga. Kasi dati, paano pag nasa Davao ako, tas bawal magtapon ng yosi dun. Oo, kailangan talaga tapon mo sa basurahan. Tsaka may designated lang na smoking area, no? So, compared before, mas stricto talaga. Ngayon kasi you can smoke and then hide. Then may certain year talaga before na may nag-iikot talaga kung patrol. Oo. So pag nakita ka lang yung patrol na nilosi, i-issue ka ng ticket, may citation ticket siya. Oh. Citation yun sa court yun? Oo. Yung para sa YouTube, yung binabasa yung kaso mo, tapos ba't mo ginawa yun, gano'n? So actually, pag settle it for 7 days, babayaran mo siya sa city treasurer's office. Oo. Pag hindi mo na nabayaran yan for 1 month, parang i-accept nila yan sa court. Oo. Although, hindi ka tatawagin ni court, pero pag once kailangan mo ng Mag-appear. yung mga city permit. Okay. Doon ka magkakaproblema. Actually, professional. Magpa-plug in the system. Oo. Ayos ah. So, tatawag ka. So, babayaran mo yung mo. Yung hindi makakalusot sa fine mo. Yes. With penalty yun. Oo. Ayos naman yun. Kasi tignan mo, pag may gano'n, nadidisiplina mo yung tao, di ba? Pati nga jaywalking last time, grabe. Oo. Huli na talaga. Pero malaki yung impact, naging disiplinado talaga lahat. Oo, dapat naman gano'n. Kasi masyado naging spoiled yung mga Pilipino, lalo sa Maynila. Totoo. Masyado naging entitled. Kaya nung starting na yan siya mag-build up ng cloud. Oo nga, no? Kasi nang minsan, natatapos niya na yan siya. Sakto yung dating na kahapon ko pa inaabangan yung Mount Apo na yan, nasa kalsada. Sabi ko, ba't parang hindi ko nakikita yung Mount Apo? Usually after lunch, nagtatago yan. Kasi yung area around Mount Apo, minsan may mga portions yan umuulan. Ah, okay. Very dense yung area. Oo. Dahil rainforest din. Rainforest. Nagtatago din. Minsan bumabalik around 3 to 4. Oo. 5. Swerte na yan, until 6 walang cloud. Ito stretch na binatak natin, sir, mga 7, 8. 7 to 8 natin yun. Sir, ilan ang bike mo? Mukhang marami kang bike ah. Tatlo. Yung isa pang... Yung gravel ko kasi is, all around yun. Oo. May touring, may packing. Everyday bike to work ka. Bike to work. Bike to Pero work. ito yung ginagamit ko yung Pixie kasi nga low maintenance. Tsaka city riding lang naman riding eh. lang. Kasi hindi rin ako nagre-race. So, yung setup ko is talagang pagmatagalan siya, low maintenance. Oo. Tapos yung isa naman is enduro. Kasi before pandemic, doon ako naging active masyado sa enduro. Yung trail kami. Oo. Pero after pandemic, nawala din kasi nga naging busy na. Back to work na, back to normal. So dyan, may trail din kami dyan, yung sa Turil. Yan Turil. yung pinaka-accessible na talagang bike friendly siya. Wala masyadong vertical, so you can enjoy a single track. Fire road. Fire road. Oo. Mas maganda kasi in the middle of the trail, may tambayan. May tambayan. Pwede mo siyang i-contact na magpaluto kayo ng food. Ganun. Ayos. So pwede ka rumatrat ng trail, no? Pwede. Tapos kakain ka na lang, ready na. Then after kain naman, maganda din yung track pababa, labas ng highway. Yan, tingnan mo na, wala yung mouth matuto. Oo nga, no? Kasi yung kanina eh. Kahit nga kami, minsan lang namin yan makikita.
Good thing pala yung ano namin, yung oras, saktong-sakto lang. Hindi maulap. Pero medyo late na nga ako nakagising. medyo misty na rin kanina, sir, no? Pero kung mas maaga pala, mas maganda pa. Klaro. Oo. Tapos ito na yung location ng Ironman. Ah, dyan yung send off nila. Yung may mga ano dyan, kahoy dyan. Yan yung parang send off nila for the swimming. Ah, okay. Putya, paano sila bumaba doon? May ginawang ano dyan. May platform? Oo, platform. Tapos pag ano, pababa? Pababa. Ah, okay. May mga marker pa ako sila dyan. Dyan may mga naka-floating pa na marker. Ah, oo nga, no? Yun yung course nila. Yan. Tapos after swimming, dyan yung parang transition area nila. Andiyan yung mga bike nila. Oo. Pero Ganda. this one, ito na yung parang playground ni Coastal Road. Dun sa kabila, may gagawin pa din. Maraming sumali na taga Davao dun sa Ironman dito. Supposedly, sasama nga ako, pero hindi kaya sa schedule. Actually, maganda rin yung mga ganyan eh, no? Parang binibring back mo yung resistensya ng mga tao dahil natambay ng pandemic, di ba? Oo. Kasi nung pandemic, maraming nagbabike. Run. Oo. Pero after pandemic kasi, unti-unti nawala. Naglaylo, no? Naging busy lahat. Ito na yung playground at saka yung parking area dyan. Ganda. So usually yung nagbabike, run, jog, dyan iniiwan yung sasakyan nila. Ano yung gitna? Parang skating rink? Yan. Galing. Din. Tapos for moon watching or photography, pwede dyan sa baba. Diyan? Safe naman, walang ano. Part pa rin siya ng coastal na Walang mga lasing-lasing, mga ganun. kasi yung dyan parang may helipad dyan. Ah, talaga? Tapos kagaya ng Helipad para dito kung may event man dito. Tapos nung di ba may supermoon nung August 18 dyan ako Oh? take ng photograph. Hindi ba matagtag kasi kalsada? Hindi naman. Pwede mo tingnan dyan. Kasi open yun. Ah, okay. Ah, may access pala sa ilalim. Usually dyan ako kumukuha ng picture. Kasi wala masyadong city light. Oo. Wala ako na. Good morning. Galing ng pagkakaplano nito ah. Oh, pero ilang years din itong na-design. Tay ilog ang linis. Hanip. Pero ano yan? Napaka-traitor niya. Bakit? Kasi pag umulan, tumataas yung level dyan. Umaapaw? Dito hindi umaapaw, pero dun sa Doon sa- subdivision sa taas, Oo. minsan umaapaw siya. Oh, okay. 8 niya, 8 kilometers. 8. Pwede natin mag-cross dito sa kabila. Ah, dyan na sir. Okay. Uy, ganda nun ah. Ganda ng mga taga Davao ah. Lipat tayo kasi highway na yan dyan. Ah, Going left, Pakuril. Going to downtown yung right. going left, Patoril. Tapos pabalik dun sa main na city. Dito yung sa right. Ah, okay. Kahapon natakot ako doon sa ano. Sana yan pala tumawid doon. Saan? Sa GSIS ba? Oo. Kasi ano yun main thoroughfare yun. Takot na takot ako tumawid. Pero isang bata, ginanyan lang oh. Parang walang ano, nonchalant lang. Puta, galing ka ako tumawid itong batang do.
Dito sila. Ay, shit. Dito, sir. Ayun, ano po bang specialty nyo? Ano to, te? Kana, pork steak. Pork steak? Ito? Kinilaw nga bahilis. Ito po. Kana ginamay. Ano po yung ginamay? Yan ang may patatas, pork. Ah, pork. Parang minudo. Pork, Oh, pork inili. Sari-sari. Ikaw, sir? Hindi, okay na ako. Isa po nito. Ano isa? May gulay kayo? Ilan na rice? Nandun sa taas. Ilan nagkuha ni mga sir? Pa. Ilan ang rice? Ah, isa lang muna po. Baka mapasarap kain ko dyan. Te, ano to? Lumpiang gulay? Te, ampalaya po. Isang ampalaya. Babayaran na kayo after kumain. Babayaran na po. Pagkatapos. Tingin ko, depende siguro kung kakayanin ko man. Ay, sir, sir, kain ka, tara. Ay. Trail site namin dyan sa taas. Oh, masarap dyan ah. Downhill and ano, talagang trail. All mountain. Actually, kahit gravel, kaya naman. Oo. Pero mas Pero sa light ka lang, sa light trails. Light trail. Ako, may sasakyan ako, bibili ako ng isang ganyan eh. Painting ba? Pero gusto ko durian. Diba? Para talagang legit galing Davao. Tapos after 40 years, ngayon lang ulit ako bumalik ng Mindanao. Tagal ah. Oo. Pero at least mabibisita mo siya, eating tubers. Ako po. Kaya yung pagbalik ko, parang gusto ko lang maging epic. Ginawa kong magbike ng Cagayan to madala man lang yung bike pa sa ibang island. Best decision. Tinuod. Tama ba, sir? Tama ba yung Yes. Then iba kasi yung experience pag nasa loob ka ng sasakyan. Oo. Kasi nakabike ka. Hindi mo nahihimay yung kalsada, no? Oo. Tsaka hindi ka makapag-communicate sa mga taga dito. Kasi Naka-case ka kasi sa Oo. sasakyan. Ito kasi. bababa ka lang, kakain ka, mamol ka, mamasyal ka, di ba? Yan. Ayun yan. Ay, shit, ito pala. Pwede bang picture niya, sir? Bahala na, minsan lang ako nandito. Matawid lang. Gusto mo tumawid doon, sir? Oo, sir, tawid ako. Pwede naman, dito na lang ako. Sige, sir.
Sir, So ito, diretso lang kayo. Wala na talagang liko-liko yan. Diretso yan ng rekta na. Santa Cruz. Sir, Okay, nice ingat ha. meeting you. Thank you. Ingat kayo, sir. Maraming salamat. Maraming salamat. So ayan, yung sa mga magbabalak na mag-bike touring sa Davao, highly recommendable, no? Marami mapupuntahan dito. The food are awesome. Maraming mga spots dito na pwede nyo puntahan. Pwede rin kayo magsamalo, pwede kayong aakyat ng Eden. At saka yung Natoy's Bibingka, pwede nyo rin puntahan yun. Bike haven yun. And then don't forget also Boondocks, yan yung parang checkpoint natin lahat sa mga nagpa-bike touring. Shout out, Master! Shout out, Karim Elijah po, Davao City Bike Commuter. Ayan. So ingat kayo guys. Ingat sa Jensen. Sir, salamat. Okay. Thank you, thank you. Thank you. Putang ina, init. Madaling araw, tinipila to, no? Oo. Nalilimpo sa arko, Master, no? Sir. Uy, nagpas. Durian pa. Durian pa more. Igos. Linis-linis muna, ang dumi na eh. May post ba to? Napo-post? Hindi. Ha? Hanggang maubos. Okay. Galing din yung negosyo yan ah. Magbilan po. May doorbell ba? Wait lang, kadali. Thanks. Wait lang, kadali. Thanks. Mag-vlog kayo or live na? Ha? Mag-vlog kayo?
Mga tour-tour lang, pagkain, mga lugar, ganun. Ay, yung page. Ay, teka. Yun, ano nga name mo? G-War. Gmar. Gmar, thank you sa pagtuturo sa akin paano gumamit ng car wash. Nagbayad ako ng rental ng car wash eh. Hindi ako marunong, tinuruan ako ni Jmar. Thank you, Jmar. Jmar. Thank you, boss. Thank you ah. Malagay. Ha? Ha? Dalaway mo na. Santa Cruz, tong lugar. Santa Cruz Municipality. On the way to Digos. Dorian boys. Digos. Digos. Welcome to Digos. Woot woot. Digos City. Dito kami kumain no, sa The Symphony, the ultimate seafood feast daw. Dito yan sa Digos. Hindi kami pumasok ng bayan, diretso lang sa highway. Tanaw mo na yan sa ano. Ayan no, ginalingan yung ano eh, inasal eh. Oh. Galing yarn. Ah, sir, okay? Okay, naulan, tago-tagong gamit. Patay tayo dyan, bundok na naman. Babadya na naman ulan ah. Kung sa bundok naman kami maliligo ah. Ay. Last 61 kilometers papunta sa bahay. Tapos 10 kilometers papuntang Jensan. Ubus na kami. Paubos na eh. Paubos na, konting-konti na lang. Ayun pa, G-Bar, sir? Wala naman ako makitang banana queue doon? Wala. Baka yung mga ano lang, mga preparation lang ng mga platong plastic, gano'n. Exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Kala ko graduate na kami sa bundok. Hindi pa pala.
Sir. Ganda ng view mo dyan. Lanzones. Sir, ano yung kinakain mo? Lanzones, Davao. Lanzones, Davao. Isi natin. Para man lang losyang na. Losyang na sa pagod. Wala, hanggang sa huling araw, ahon pa din. Oh my God. Wala, wasak na rin talaga. After ng sunod-sunod na 5 araw. Durog na, wala nang laman yung muscles. Wala nang lakas. Pero kayang tiisin. Bumili kami ng ng dragon fruit tsaka mangga halo. Sarap. After mo umahon. Thank you. Bagay, lahat naman ng bagay masarap after umahon eh. Kita ko pa si Peppa Pig dito. Peppa! 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 Baka magkapikunan ba, sir? Sarangani District Engineering Office Highway Boundary.
Sir. Woo! Sarangani! Oo, sir. Pag nakakakita ako ng camping talaga, naalala ko yung tourist guide namin. Jonel and Jorel. Amoy durian ah. Amoy durian pa din oh. Amoy durian. Sir. Ganda oh. Lagi. Tara G. Ito may Sky Ranch nila. Alin sir? Pagdaanan mo, may Sky Ranch no. Oh. Yung mga entrance eh. Oh. Ito mahal. Magkano? 500. Ha? Hindi nga. 5 na entrance yan. Pag
Pagsakay mo, may pabigat ng babae ng ubot-ubot. Ah, pwede. Balik tayo. Sold out na. Ito, meron ka bang ticket? Tayo, sold out na. Mga tahin na lang po available. Mga lola. 500 pa rin yan? Balik tayo. Whew. Sakit ng puwet ko. Ayop, walang hanggang kagandahan ng bundok eh, no? Hanggang sa last day ng raid, bundok pa din, no? Ganda, oh. Nanamnam namin yung bundok. Ang ganda. Hindi kasi kita dito sa action kami, naka-wide kasi to, lahat dito maliit. Maliliit na lang yung bundok niya eh, no? Hindi katulad sa Bukidnon tsaka sa Davao, putang lalaki. Oo. Ito ano lang eh, pantay lang eh. Diyan tayo galing, no? Jerel, diyan tayo galing. Ay, nagpakit ako. Gago. Hindi pala nagkakapit ng mga sunog ko. Tangina, sakit ng hita ko. Shit, hindi ko napansin ang baba ng gearing ko po. Tangina, sumasabay ako sa'yo. Sumakit. Pero yung hita ko ngayon hindi na katulad nung nagbanahaw tayo, Jurel. Puta na yung parang maninigas kada tigil natin. Diba, ano kasi ibang muscle group yun eh. Alin? Pag nag-high, pag nagkakamal. Banahaw? Ay, manahaw. Makinig banahaw. Puta, di ba humito na ako nung kasi naninigas na yung hita ko para umupulikatin. Nakatulong din yung Tagaytay natin tsaka Red Pulse, no? Tara, nabulat si Noel.
Aga na. Ay na, gabing-gabi nasa bundok kami, walang niya. Napakadilim. Parang Aguinaldo Highway na, oh. Lokal ng Malandag, Sarangani Province. Ang ganda dito, nasa taas pa rin ako ng bundok. Hanep. Tanaw na yung Jensan City. Hindi na makikita sa action cam. Hindi kaya nitong camera. Sandy? Franz? Hindi nga ba ako? Ha? Pasensya na, ang tagal namin. Dito tayo, sir, dito po, dito. Dito tayo, Franz, tara. Ah, nakarating ka na sa bahay? Oo, nakailis na ako. Oh, tara, tara, tara. Gitang gabi. Te! Sir! Ilan kayo? Mga 10 de. Silista ba to? Ako, syempre. Wala naman tatawag sa inyo yung daddy dito eh. Ang baho nga lang. Basta kayo. Ito si Kuya Lester mo. Hoy, nakita kita sa video ah. Ay. Hi, Di. Si Sir Noel. Tuloy kayo. Si Randy, nakilala mo na. Oo. Mabilis kasi masyado tong mga to eh. Naiiwan ako. Ano ka sa Lester oh? Di, safe ba yung mga pupunta dito? Ha? Safe ba yung mga pupunta dito? Save na ano? Yung mga, wala namang ano dyan. Wala. Mamaya ipasok yung mga bike dito. Halika na. Ayos kayo. Ay, te. Dang gabi. Ha? Dito na kayo magkain na dito? Oo, Di. Dito na. Ikaw mo yung pagkain. Maghain na? Oo. Ano ito? Mayroon ka mong inantay? Nagpunta pa sila doon eh. Ay, kailangan ko palang kumontak sa kanila. Sir, tara. Gusto niyo na kumain? May pahinga lang konti. Tapos ano, hindi pa kami naghapunan eh. Kasi sabi ko, sila, yung mga nakahiwalay. pumunta sila ng sentro eh. Tapos didiretso rito mamaya. Sa kayo dumaan sa ano? Sa diversion? Dito, sa taas, sa bundok. Kain na sila parang. Sensya na, tagal namin. Okay na, sir. Nakapagpa-decide siya para sumali ng Mindanao Divide? Kasi sikat yung yung Cebu Divide. Yung Cebu Oo. Divide. Saka nagulat kami na may sa Mindanao na. May gagawa. Oo, may gumagawa na organize. May si Raulong gumawa. Kasi para sa amin, mga adventure touring, adventure cycling, yun talaga trip kami, bikepackers. Lalo na sa Davao Bikepacking Community. Kaso lang, hindi kami nag-organize ng mga ganun ka haba kasi Mga totoo lang, trabaho. sir, sa Davao,
Sa Mindanao, kunti lang ganitong genre ng eksena sa mga bike. Baka hindi pa lang kasi exposed masyado. Expose naman, kaso lang mas exposed dito yung Karera. yung karera, products, parang ganun. Pag mag-touring na, adventure na, para kunti lang ba? Kasi, iwan ko ano, baka sa time, baka sa trabaho, hirapan sila ba? Kasi magastos tsaka mabigat. Diesel, isa yun, mabigat. Kaya nakita namin yung share na, yung isang kaibigan namin sa Davao Bikepacking Community, nag-share siya sa GC. May event ng Mindanao Divide. Siyempre, teritoryo namin doon. Sasali tayo. Tingin namin ng ruta. Kaya natin doon. Hindi namin alam kung biya lantapan kasi tunog kasi yan dito sa Mindanao, yung lantapan. Mahirap ba? Kaya lang mahirap. Kaya noon, paano nung nalaman mo na lantapan? Tuloy na lang? Hindi pa ako nalaman sa GC na. Nung nakapasok ka na? Oo, nakapasok na ako. Lantapan para itong ruta na ito sa Bukidnon. Pero hindi pa ako naka-try ng lantapan. Sa sa Malabalay at Valencia. Kaya yung nag-decide ako sasali, parang 50-50 pa. Hindi na siguro ako sasali kasi na-indis yung nalagay ba yun sa poster? Na-indis or? Kasi kasama yung yung pag-alis namin ng... Yun yung nabasa ko. Sabi ng kasama ko, sasali ba tayo ran? Na-indis yung nila, itinerary ata. Yung misis ko, siya, sasali ka para may representative yung Davao. Kasi negative na lahat. Supportive misis mo. Kasi pareha kami sir eh. Pareha kami ng trip ba, touring, bikepacking. Kaya nag-decide ako, huwag na lang siguro ko sasali, na lang, yung pag-usapan ng tropa. Yatid na lang kayo, i-welcome namin kayo sa Davao, sasama kami pa Jinsan. Ganun yung unang plano namin. Escort na lang escort na lang kasi i-welcome natin yung Taga-Luzon. Kasi nag-organize sila ng dito sa Mindanao. Kaya yung time, yung misis ko, post, sasali ka, galing siya yung nag-push, siya yung nag-push para samahan. Yung tropa din. Kahit may isa sa atin ba? Makita lang sa nila yung Davao, support. Kahit isa lang, dinala mo na yung team natin. Kasi alam mo naman, busy kami. Ikaw yung okay yung misis mo. Kasi yun ang pinakamahirap sa permit sir. Yung visa. Visa, no? Visa. Sa asawa. Okay na sa akin, yung asawa talaga yung nag-post na, isama ka, sayang naman yung event. Mindanao na yun. Hindi ka na masyado malaking gastos. Kaya nag-decide ako sir. Kaya nag-decide ako, yung iba, propose na, Rans, kami yung bahala sa dinner. Dito? Yung meet na yung greet? Pagdating ng Davao nila, sasagot kami ng diba? Yung iba, di ba sila Karim, pumunta sila sa bundok. Kasi marami talaga sir, sumusuporta sa Davao. Kaso lang, yun, iwalay lang yung tropa ba. Sila si Randy na doon sa Turil. So hindi tayo, nakita nila, ba't kunti lang? Di ba, ang dami sa picture, sa video. Nag-umpisa. Kasi gusto nila ng moment. Pero usually talaga yung divide talaga, walang nakatapos ng lahat. Kung ilan yung nag-start, yun din yung hiwa-hiwalay sila talaga ng oras. Yun talaga. Kahit sa Amerika, kahit Cebu divide, di ba ganun, di ba? Sir. Kasi iba-iba yung facing ng... Kaya, anong sabi ng misis ko, yung ruta, alam mo naman yan, tatapusin mo yan ng 6 days. Kasi 9 days yung binigay nila na ruta, nasa participant na yung ilang days yung tatapusin, basta yung ruta lang talagang binigay, doon dadaan. Di ba ganun na? Kasi yun ang Cebu Divide, yun yung itinerary nila. 7 days yung binigay nila, basta yun yung ilang days yung tatapusin. So yun yung nasa isip namin sa Mindanao. Baka kaya to ng 6 days. Yun.
Pero naglagay kasi ako ng contingency doon. Di ba may Davao City Tour, tapos Jensan City Tour. Oh. Pwedeng kainin yun kung saan magka-aberya dito sa ano. Sabi, baka kami magtanong, ba't sa Malaybalay walang City Tour? Ba't sa Cagayan de Oro wala? Di ba? Pero kasi dito na yung mahirap na ano eh. Baga pagod ka na eh. So yung contingency na pwede mong kainin, yung araw ng City Tour. Sa Davao na. Oo. Sa Jensan. Kasi ilang kilometro. 300 na. Si Dios saka Davao? Biya lantapan pa. Sa Udap dati yung lantapan. Para sinusumpa yun. Pero ang ganda ng view dun, no? Ganda ang view, sir. Sikat yung lantapan sa ruta. Kaso lang, yung problema namin dyan. Lalo na, okay lang yung wala. Ahon tsaka init. Okay lang sana kung road cyclist lang tayo. Walang mga gamit. Iba tayo eh. Layas na tayo. Paano? Di na kasubuan na. Tuloy na to. Tuloy na to. Ngayon, masaya tayo. At least natapos natin yung di ba? Sabi nga, di ba, kung ano yung hindi nakapatay sa'yo, magpapalakas pa lalo sa'yo, di ba? Di mas malakas ka na ngayon. Lahat tayo. Ako naman, hindi ko naman kayo binudol eh. Kasi ako binudol ko rin sarili ko eh. Di ba? After 40 years, buddy, ngayon lang bumalik ng Mindanao, di ba? Hindi ko alam yung rutang yun. Pinalat ko lang. No, pumunta dito mga 4 years old na siguro. 4 years. Doon pa sa bahay namin sa may Kamyas. Yung common ba? Common nga bahay. Nag-Mindanao loop ka na? Hindi pa loop. Ano na sir, kunik-kunik lang. Part by part. Masyado mahaba eh. No? Kidapawan, nagpunta ka na? Oo, sir. Halos na yung mga Tapo Loop, yung basta mga magandang ruta. Kasi kami sa Davao Bikepacking Community, kami sir, sa bikepacking. Kasi ang touring is city tour, yung road. Pero sa amin, yung mga bundok talaga ba, yung mga falls, peak, yun talaga trip namin. Kaya pag touring, yung iba, okay man, kaso lang, mabuboard ka ba? Lalo lang, solo ka lang, mabuboard ka sa kalsada. Kabaliw yun. Hindi tulad sa trail ba? Pero hindi ka, excited ka lagi sa mga trail. Yun talaga nakakaiba sa adventure cycling. Doon kami nagpo-focus sa mga adventure. Bihira lang kami mag long ride kasi speedometer lang lahat na nakatingin ba. May spot kang gusto kang puntahan. Depende lang sa iyo yun. Anong gagamitin mo yung speed? Kasi hindi recommended. Yun ang sana. Kasi mahirap kasi pag sa experience ko lang yung nag-organize ako ng adventure cycling. Yung sasali na iba yung genre niya ba? Sa racing pa yung Kailangan alamin niya muna kung talagang gusto ba niyang gawin. Kasi masisira yung sir. Kasi iba yung trip nila eh. Palakasan. Ito ako yung malakas. Oo, dapat walang ganun. Oo, kasi hindi mo yung racing yung Hindi naman to karera eh. Oo. Pili ka, malakas ka para ma-enjoy mo yung rides mo. Hindi yung na-enjoy ka ng lasbag. Oo, tama. Nagpa-practice ka para hindi ka masyadong pagod. Yun ang purpose. Hindi nag-i-ensayo para maging malakas sa rides. Nag-i-ensayo ka para sa sarili mo na hindi ka mapapagod. At least sa trip ay gusto ka mag-side trip, may lakas ka. Oo. Enough yung lakas mo na para saan. I-recommend mo ba sa ibang bike touring enthusiast na gawin yung ruta na ginawa natin? Oo. Maganda ang ruta. Maganda ruta. Suggest ko lang kung magruruta sila sa ruta ng Mindanao Divide. Importante yung ilang days para ma-enjoy nila. Pag gawin nila ng short days lang, mahirap. Bugbog sarado yun. Para ma-enjoy nila. Lalo na yun sa Lantapan, 360 view. Diba? Ang ganda doon. Maganda ruta sa Mindanao Divide. Kaso lang, bugbog lang tayo kasi first time tayo. Baga dry run. Natin yung days lang, ito lang matatapos. Dry run to, dry run. Parang dry run talaga.
So next, hindi pala pwede for this tapusin. Kasi pressure lahat eh. Oo, maganda ito pero ang grabe, laspag tayo. Yun ang Mga hindi na nag-uusap bago matapos eh, no? Pero normal yun, Rans. Normal. Pagpagod ka na, normal naman magbago yung mga ano eh. Mga doon yung pasensya, di ba? Yung tolerance mo sa sa kausap. Pero ma-arrange naman siya na medyo taas na yung itinerary ng days. Oo, habaan lang konti. Habaan lang, magandang road. 2 araw, dagdag yung 2 araw. Kasi i-divide lang natin yung yung rota, dito tayo matutulog, ganun. Maganda talaga. Dati lang, one shot. Busog sa pasyal, no? Oo. Magandang ruta, sir. Yun na, papasalamat kami sa Mindanao kasi buksan ba yung Mindanao Divide. So, mainly bike touring talaga para ma-feature kung ano meron sa Mindanao. Kasi nauso na yun eh, sa labas, sa ibang bansa. Sa mahilig sa adventure. Yung bagong tulay doon, pinuntahan namin, binaba namin ni Jurel. Yung ano yan? Mangima. New Mangima Bridge. Yung mataas. Yung pinakamahaba sa... Hindi, sa Mangima, dito sa yung malalim. Apo. Binaba muna namin yung Utragis. Mataas pa rin eh, no? Layo ng binaba natin. Rans, thank you. Thank you sa pagsama. Tsaka thank you sa Davao Bikepacking Community para sa support. Tsaka pagsalubong sa mga participant ng Mindanao Divide. More power.